Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post pinadala sa akin ng sa kong kamag-anak na nakatira sa Baguio. Okay. Okay. Balitang Northern Luzon. Huwag kami mayor. Ito po, paninira kay Mayor Benji Magalong. Ulitin ko, ipinadala sa akin itong post na ito ng aking kamag-anak nakatira sa Baguio. Sabi, Baguio used to be my second home, my escape, my reset button. Whenever life in Manila got too toxic, I'd run up Session Road, breath in the pine scented air and feel that even just for one short while the world pauses and stops with me. But now, for some reason, Baguio has become a nightmare. Ito, sinisira nila ang administrasyon ni Mayor Magalong. But this is false. Kasi ako, marami kaming kamag-anak na nakatira sa Baguio. At yung kamag-anak ko nagpadala dito, gustong-gusto niyang tumira sa Baguio. Kaya paninira ito kay Mayor Magalong dahil sa ginagawa niyang pag-expose sa mga kapalpakan sa flood control project. Congested streets, traffic, and the continuous degradation of air quality. Ito parang parehas lang sa sinasabi ni Congressman Joe Magomis it's part of a demolition job against Mayor Magalong. And in the past, under Magalong, ito na. Nalabas na nila itong mga land scandal, 95 million for a patch of land in Tuba, rush and overpriced, shoved down our throats as housing for the poor, classic case of public money bleeding into private pockets. Kung totoo pa itong paninira kay Mayor Magalong, hindi siya mananalo, nakatatlong term na siya. I don't know itong sumulat dito kung taga Baguio ba ito. O kung taga Baguio man, baka nasa opposition. Kasi hindi naman lahat ng taga Baguio maligaya kay Mayor Magalong. May mga disgruntled, lalo na yung mga politikong tinalo ni Mayor Magalong. But ako, palagi kaming magbisita sa Baguio. Kasi nga, ang dami naming kamag-anak. At ako mismo naka-experience ang ganda ng Baguio ngayon compared noon. Mamaya, ikuan ko. Kasi na-assign ako sa Baguio noong 2006 to 2009 sa Philippine Military Academy. Ang laking kaibahan ng Baguio ngayon under kay Mayor Magalong. Billions just sitting, 4.4 billion of city funds parked in time deposits. Sure, it earns interest, but what about roads, housing, and clinics that never got built? Development frozen while money slips. Concrete jungle, the city that smelled of pine now reeks of cement, and car fumes. Overdevelopment killed the Baguio we once loved. Tourists first, locals last. Quick action when visitors complain, but residents live with traffic, pollution, and rising costs. The city feels more like... Okay, nakakainis yung mga ganito. Punta ka sa Baguio. Napakadisiplinado ang mga tao pagdating sa basura. Hindi ka pwedeng sumuway sa waste disposal nila. Taxi. Nung una, ang hirap sumakay sa taxi, nag-aagawan. Ngayon, mayroong designated waiting points. Pipila ka lang doon. Mamaya, hihinto ng taxi, sasakay ka na. Tapos ang ganda, may pila ang mga regular passengers, may pila ang mga senior citizens. Kaya, kaming mag-asawa, dahil senior citizen kami, pag tayo namin sa pila, ilang minutes lang, nakasakay na kami. At, napakaganda. Ako, experience ko nga eh. Tapos, I don't know itong mga sumulat dito kung... So, ito, paninira kay Mayor Magalong. Opportunistic politics. Magalong loves the national spotlight. I disagree.
Always a soundbite on corruption in Manila but silent on the rot inside Baguio Hall. It's governance by press release, not by results. I totally disagree. The Baguio that once healed me now feels like a city abandoned by its own mayor, sold out for contracts, PR mileage, and empty speeches. I disagree. Saludo ako kay Mayor Benji Magalong. He's a man of integrity. Ulitin ko, hindi siya galing politiko. Sundalo siya. Oh, bakit siya tumakbong mayor noong 2016 natin yun? Dahil ang mga residente ang nagpush sa kanya. Sige na, mayor, please. Tumakbo ka, tumakbo ka. Mga kamag-anak ko ang nagkukwento nito. So ultimately, napayagan nila si Mayor Magalong tumakbo. Halos walang pera. Walang machinery. Nanalo siya. Ngayon, nakatatlong term na. Yan ba ang sinasabi nilang Magalong na walang ginagawa? Itong mga post na ito is yung mga nagre-reklamo sa magandang ginagawa ni Mayor Magalong kasi ini-expose niya ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng flood control projects. No way! I support, my relative support Mayor Magalong. Kaya nga, ipinadala sa akin ito ng kamag-anak ko, nakita ko, gawan ko ng vlog para ma-counter kagad ang negative effect sa mga makabasa. Ano pa? Magalong turned Baguio from a sanctuary into a circus and we're all paying for the ticket. Ikaw lang na sumulat. Huwag mo kaming isama. It holds still a special place in my heart and I hope it's not yet too late to save Baguio. Kaya Mayor, tama naman si Joma. Baka pwede mong ayusin muna ang Baguio bago ka makisawsaw. Well, hindi perfect ang administration ni Mayor Magalong. May mga kakulangan siya. But, overall, sa aking observation, personal experience dahil palagi ako sa Baguio. Na-assign ako sa PMA nung Baguio 2006-29. Makita ko ang kaibahan ngayon. Talagang so, you can never put a good man down. Salamat, Mayor Magalong. Ituloy mo yung advocacy mo. I-expose mo ang mga kurakot nagpapahirap sa taong bayan dahil sa kanilang greediness makakuha ng pera sa pamamagitan ng kanilang mga flood control projects. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. So karon na ako diri sa area ni Kuya kay mag-abono siya kay ang kape nag-isa na kabulan karong adlaw. So makita gid nato nga nindot kayo ang kape nga abonohan na karon. So 26 ni sila ka pamilya ang nananom og kape. So mag-abono na si Kuya. May buntag Kuya. Buntag. So unsa imong giabono diya Kuya? So urea ni og kuan kaning Complete. Kay angay gyud natong sundon. Tungod sa kape kay nalimtan na ako So ang kuan. gi-estimate ni Kuya kay gidaanan niya estimate ang isa ka kutsara sa iyang kamot. Suporta. So Daghang salamat pud sa Ginoo na mo'y nagbendisyon nga nay hinabang nga moabot nga pang-alalay nga negosyo ano, para sa estudyante. so para na kay makasuporta sa imong anak. So si Kuya nananom siya kape kay naa siya anak mga estudyante. So si Kuya isa ni siya ka balo o siya lang ang nagsuporta sa iyang anak. So nananom siya ani sa kape kay tag 25 ka pesos ang isa ka punuan o 26 kabuk sila nga nagtanong nga pamilya. So mao ni ang area ni Kuya. So makita na to.
So 300 ni ka punuan ang iya ha. So makita na to ang kape din niya din hi. So 26 sila ka pamilya. So ang seedling tag 25 ka pesos ang matag punuan o nagkabat og 12,105 ka seedling ang nakatanom na. So dako gid kay ko salamat ni kuya nga nakapananom na siya sa iyang kape aron na siya makasuporta sa iyang mga anak.